Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pinagdiriwang po natin sa araw na ito ang kapistahan ni San Esteban. Merry Christmas po sa inyong lahat at ipinagpapatuloy natin ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At tila KJ itong ating pagdiriwang ngayon. Punong-puno tayo ng kagalakan kahapon sapagkat ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ipinagdiriwang naman natin ang kamatayan ng unang martir, si San Esteban. Si San Esteban ay isang tapat na diakono ng ating Panginoong Jesucristo at matapang niyang ipinahayag ang ating pananampalataya kay Jesus na hindi po nagustuhan ng kanyang mga tagapakinig. Kaya po sa ating unang pagbasa, nakita natin kung paano pinaslang si San Esteban nang dahil siya ay may pananindigan at siya po ay naging tapat sa ating pananampalataya. Nung kanya pong ipinagsigawan na kanyang nakikita ang Diyos at ang langit ay bukas, ano po ang naging reaksyon ng mga tagapakinig niya? Sumigaw sila at tinakpan nila ang kanilang mga tenga. Mga kapatid, sa buhay natin, kapag po ayaw natin, we close our ears. Na kahit na naririnig natin, hindi natin ito pinakikinggan. Sapagkat ayaw natin kahit alam natin na totoo. At ito po yung naging reaksyon ng mga tagapakinig ni San Esteban. Naririnig nila ang kanyang ipinapahayag, pero hindi nila pinakinggan sapagkat ayaw nilang unawain at tanggapin ang katotohanan na ito patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po napakadakila ni San Esteban sapagkat kahit na alam niyang nanganganib ang kanyang buhay, kahit na alam niya na he is alone against the world, he did not give up his faith. He continued to proclaim the truth. Nanindigan si San Esteban sa katotohanan sapagkat alam din niya na kahit na mag-isa siya o tila mag-isa siya sa kanyang paninindigan o kaya naman sa kanyang ipinapahayag, hindi naman siya kailanman pababayaan at bibitawan ng Diyos na kanyang ipinagsisigawan at binibigyan ng papuri. Kaya po kahit na siya ay kinaladkad at pinapatay, si San Esteban hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay nanindigan sa Diyos sa katotohanan. Naman mga kapatid, gayahin natin si San Esteban, ang manindigan sa katotohanan na kahit na maraming gustong bumaluktot, maraming gustong pagtakpan, maraming gustong sirain, manindigan tayo sa katotohanan sapagkat kailanman kahit anong gawin natin, mananaig at lalabas kung ano ang totoo. Kahit na sira-siraan tayo ng ibang tao, kahit na kung ano yung ipagsabi-sabi nila sa atin, o kahit na anong pagbabaluktot sa katotohanan sapagkat ayaw nila tayo o hindi tayo katanggap-tanggap sa kanilang standard or level, ang katotohanan ay lalabas, ang katotohanan ay mananaig, ang katotohanan pa rin ang siyang magwawagi. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot kapag tayo ay sinisindak upang lamang bitawan natin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, kahit anong gawin natin, ay siya pa rin ang lalabas, mananaig sa tamang panahon. Kaya po, ito yung ating panggayahan sa araw na ito. Kung titingnan natin, birthday ni Jesus kahapon, ngayon kamatayan ng ating unang martir,
San Esteban. Ito din po ay pagpapakita na o pagpapaalala sa atin na ang kapanganakan ni Jesus ay dadalhin tayo sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan o pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya po lagi pong magkaugnay ang buhay sa kamatayan o kaya naman hindi po magiging kumpleto ang kapanganakan, ang Christmas kung wala ang Good Friday at ang muling pagkabuhay ng Diyos. Nawa makita natin itong connection na to at tayo po'y nagbubunyi sapagkat si San Esteban ay naging ehemplo sa atin ng tunay na pagsunod kay Jesus na isinilang sa mundo natin ang manatili sa katotohanan at manindigan sa katotohanan. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.